Duterte na nagpapatay sa hindi ka habang buhay, huwag ka manunod, sasamahan ka ni Bato at ni Bongo. Duterte na nagpapatay sa ilang sandaling kahilingan, halay natin ang ating mga panalangin. Ikaw, anong reaksyon mo sa video na ito? Marapat lamang ba na kondinahin ang tao sa loob ng bahay-sambahan? Okay lang ba na pasunurin ang kongregasyon doon sa sinasabi na repeat after me, nasa sahig ka habang buhay, samantalang yan ay itinuturing nila na bahay-sambahan ng Panginoon? Mga kaibigan, mga kapatid, I am not into politics. Marami po sa panahon natin ngayon ay marami ang nagagalit sa kanila kay Digong at marami rin naman ay nagugustuhan siyang ipagtanggol. Marami sa panahon natin ngayon ay galit sa governance na meron ang ating presidente at marami rin naman ay hanggang ngayon ay sumusuporta sa kanya. Marami ang iba't ibang opinyon, marami ang iba't iba ang panig. Pero pagdating sa Biblia, mga kaibigan, mga kapatid, tatandaan po natin, ang church ay separated from the state. Hindi po yan magkaisa. Ibig sabihin, hindi pwedeng pumasok ang politika sa loob ng simbahan. At ganun din naman, ang simbahan ay hindi dapat nakikilahok doon sa mga politika. Ibig sabihin, mga kaibigan, mga kapatid, separated po talaga ang gawain ng Panginoon. At ang church po, mga kaibigan, ay sasabihin ko po sa inyo, hindi po yan yung building. Ang church sa Greek word po niyan ay ecclesia. Nangangahulugan po niyan ay yan yung mga called out na pinagtipon-tipon, pinagsama-sama ng mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. At yan po yung tunay na church. Yan po ay group of believers na mga mananampalataya ng Panginoong Jesucristo. At yan po ang church. At ang church po, mga kaibigan, mga kapatid, ay nakabukod po yan sa state or sa governance. Ibig sabihin, mga kapatid, in Matthew 22 verse 21, sabi po dyan, ibigay kay Caesar ang kay Caesar at ang sa Diyos ay ang sa Diyos. Nangangahulugan lamang po na talagang separated ang gobyerno at ang simbahan ng Panginoon. At yan po ang totoong sinasabi ng Biblia. Kaya nga po, we as a Christian, dapat po ang ginagawa natin sa ating gobyerno, imbis na kondinahin natin, imbis na kung ano-ano pa yung sabihin natin, mas mahalaga na ipanalangin na lang po natin sila. Ipanalangin natin kung nawawalan ng wisdom, kung hindi nila alam yung kanilang ginagawa pagdating sa gobyerno, kumbaga nalilihis na sila doon sa tamang gawin sa bansa natin, ay ipanalangin na lang po natin. Unang-una, kung hindi pa sila nakakilala sa Panginoon, ay pagpray natin na isang araw ay matanggap nila ang Panginoong Jesucristo bilang Diyos at tagapagligtas, at dyan po sila magkakaroon ng maayos na wisdom upang paano palakarin ang bansang Pilipinas. At ang church, mga kaibigan, mga kapatid, hindi po yan dapat nagtuturo na magkondena ng isang tao o ng ilang pang tao na namamahala sa gobyerno. Ang church, ang dapat nagpo-focus po yan is to edification of the body of Christ at hindi po to condemn other people. And He gave some apostles and some prophets and some evangelists and some pastors and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Yan po yung katotohanan, mga kaibigan, mga kapatid, na biblical na sinasabi ng ating Panginoon, na merong pastors, merong teachers, merong evangelists. Para saan? Anong purpose po ng mga yan? Kundi magpatibay doon sa body of Christ. Ang head ng body of the Christ ay ang ating Panginoong Jesucristo. At tayo bilang part of the body of Christ ay tayo po na nagkakaisa dapat. Tayo dapat yung nagpapatibay, may edification sa bawat isa. At yan po yung dapat ginagampanan ng mga dapat na lingkod ng Diyos na magturo, magpatibay doon sa body of Christ. Hindi po yung magkukundina at tuturuan pa yung mga miyembro na repeat after me na sasabihin, sahig ka habang buhay. Hindi ko alam kung anong meaning nila na sinasabi nilang sahig ka habang buhay. Marahil pwede nating isipin na impyerno habang buhay. Ganun pa man, hindi naman nilinaw dyan nung pari na nagsasalita na yan kung ano talaga yung pinapatungkulan ng sahig ka habang buhay. Pero para ituro yan sa kongregasyon, para ituro yan sa mga tao, hindi po yan yung tinuturo ng Bible pagdating sa church. Kundi ang dapat na tinuturo ng isang mangangaral ay yung tunay na makapagpapatibay doon sa body of Christ, hindi para guluhin yung isipan ng mga tao na ihalo pa yung politics at isasama sa church, at yun yung pag-aaralan sa loob ng simbahan. Mga kaibigan, mga kapatid, yan po yung linaw ng salita
salita ng Diyos. Ang purpose ng church ay para maging matibay yung body of Christ. Dahil ang head of the body is the Lord Jesus Christ. At tatandaan nyo po, ang dapat na si sentro lagi sa pangangaral ng salita ng Diyos sa isang simbahan. Tignan nyo po lagi kung yan ay nakasentro lagi sa ating Panginoong Jesucristo, wala nang iba. Dapat ganyan po ang simbahan. Dahil kapag ganyan ang simbahan laging nakasentro sa ating Panginoong Jesucristo, tama ang doktrina, malinaw ang salvation. Tignan nyo mga kaibigan, mga kapatid, yan yung tunay na nagtuturo ng salita ng Diyos. Dahil ang sentro ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, mahalaga na nag-aaral po tayo ng Biblia. Mahalaga na babasa natin ng Biblia upang maalaman po natin yung linaw ng salita ng Diyos. At malalaman mo yan kung ikaw ay meron ng tunay na pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, magkakaroon ka ng banal na spirito at yan yung gagabay sa iyo upang maunawaan mo ang katotohanan at ang salita ng Diyos. Nawa naging pagpapala po ang mensaheng ito. Maraming salamat po and God bless you all.